Manila, Philippines, nangako si Senate Minority Leader Vicente Sotto III na mamuno sa isang minorya na mag-peace sa mga kapangyarihang walang takot o pabor. Sa panayam noong Biyernes sa The Stars, Truth on the Line, sinabi ni Sotto na siya at ang kanyang katandem sa pinakamalapit na kaalyado na si Senador Panfilo Lacson ay magkakaroon ng no holds barred pagdating sa pagtawag sa mayorya o sa administrasyon para sa anumang anomalya sa 20th Congress. After all the experiences and all the past that we have been through, we don't care who will be implicated along the way, sabi ni Sotto. Ang mahalaga ay gawin ang tama, anuman ang sa tingin natin ay tama at mabuti para sa bansa, he added. Sinabi ni Sotto na titingnan nila ni Lacson ang mga isyu ng katiwalian sa flood control at iba pang mga proyektong pang-imprastruktura, gayon din ang mga pagsingit sa pambansang budget. Ibinunyag ng Senate Minority Leader na hindi siya at si Lacson ang dapat tumakbong muli para sa Senado matapos ang kanilang pagkatalo noong 2022, ngunit napilitan sila matapos makita ang mga anomalya sa proseso ng budget. Sina Lacson at Sotto ay running mate para sa presidente at vice-presidente. Sinabi ni Sotto na sinusuportahan niya ang patuloy na investigasyon sa mga nakakuha ng kickback mula sa substandard o ghost flood control at iba pang mga proyektong pang-imprastruktura. Aniya, tinitingnan ni Lacson ang mga anomalya sa budget sa imprastruktura. Wala kaming pakialam kung gaano kalayo o gaano ito kataas. Wala kaming pakialam kung sino ang mahihirapan para sa mga ito dahil sinayang mo ang buwis ng mga tao, sabi ni Sotto. Sinabi ni Sotto na kakampihin niya sa ika-20 Kongreso ang isa pang panukalang batas sa kalayaan sa impormasyon, isang panukalang batas na naglalaho sa Kongreso mula noong 1987. Kumuha siya ng inspirasyon mula sa kanyang lolo, ang yumaong senador na si Vicente Sotto, na kinikilala para sa shield law, na nagpoprotekta sa mga print reporter mula sa pagbibigay ng pangalan sa kanilang mga source. Ang kasalukuyang Sotto ang nag-akda ng batas na nag-amyende sa shield law upang isama ang online at broadcast journalists.